Ito ang mga kataga sa Biblia na aking ninamnam. Mula nang ako'y magturo ng mga bata. Naalala ko ang isang komentaryo patungkol sa kanila. Mga batang lansangan at walang muang. Ang sabi, bata lang sila ng lansangan. Sa istatistika lang sila kabilang. Sila ang mga batang madalas ipagwalang bahala ng lipunan. Sino nga ba sila para sa atin? Ano nga ba ang kanilang papel dito sa mundong ating ginagalawan? Abril 1998 nang tawagin ako ng Panginoon sa ministering ginagalawan ko ngayon. Nung una ay ayoko sa mga bata. Lalo na pag madungis, yung mabaho at sipunin. Pero nung kinalabit ako ng Panginoon para sa ganitong uri ng gawain, hindi ko na malayan isang araw na nasa loob na ako ng isang tahanan na nakatirik sa ilalim ng tulay sa Floodway, Cainta. Isang maliit na bahay na ang ilalim ay pusali. May isang batang lalaki, tinawag ko siyang Nonong. 6 na taon, sasabi kong bibong bata. 11 silang magkakapatid at pang-12 ang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Naiyak ako kasi si Nonong maliit para sa edad niya. Malaki ang tiyan, nakahubad, subo-subo ang daliri. Nang nilapitan niya ako at kinalabit para humingi ng pambili ng halo-halo, nawala muna ang pagkaayaw ko sa katulad niyang bata. Marahil dahil sa maamo niyang muka. At maayos na pakiusap na kung pwede ba siyang humingi ng 5 piso para makabili ng halo-halo. Hindi ko alam kung bakit ako natuwa sa kanya. Nagbigay ako at pinasama ko na rin ang mga kapatid niya. Nang iabot ko ang pera, sinabi niyang salamat at sabay ngiti na antig ang puso ko. Noon ko lang kasi nasaksihan ang mga napapanood ko sa TV na kapag aktwal na pala at nakita mo ang mga batang nanlilimahid sa dumi, nakahubad, subo-subo ang daliri at may luha sa kanilang mga mata. Dahil siguro sa gutom, madudurog pala talaga ang puso mo. Lalo na kapag nakakalabit ka nila. Nagtanong ako sa Panginoon. Ang tanong ko, Panginoon, bakit sila naghihirap? Ang bata-bata pa nila para danasin ang kahirapan. Nung ko naisip ang Mateo 11:14, marahil ay hindi pa sila nailalapit ng kanilang mga magulang sa Panginoon. Dahil mismong mga magulang nila ayaw lumapit sa Panginoon. Marahil hindi pa nila nasusubukan ng Panginoon. Marahil hindi nila alam na mahal sila ng Panginoon. Mula ng araw na yon, nasabi ko sa kanya habang nakatingala ako sa langit, na naway pahintulutan niya akong makalapit sa mga batang ito. Upang mailapit ko naman sa kanya ang mga paslit ng lipunan, nasa istatistika lang kabilang. 1998 nang magsimula akong magturo ng DVBS, Daily Vacation Bible School. Kung may ilang bata rin ang naturuan ko. At ang iba ko pang kamanggagawa, hindi ko na kayang bilangin sa mga daliri ng kamay at paa ko ang bilang ng mga batang naturuan ko. Taon-taon ang pinakamababang bilang ng batang nakasama ko ay nasa 120. Alam kong sa mga batang nakasama ko, ilan lang sa kanila ang nagpatuloy. Ang sabi nga diba sa Biblia, hindi lahat ng hinasik ng mga buto ay tumubo ng maayos. Merong mga natuyo at ang iba'y tinuka ng ibon. Pero ang bumagsak sa maayos na lupa ay tumubo din ng maayos. Tulad ng ibang batang nataniman ng tama ng salita ng Panginoon, ay nagpapatuloy na naglilingkod at nasa gawain ngayon. 1998 nung magsimula ako sa gawain, pero 2006 na nang mag full time kami ng aking pamilya. Ang asawa ko ay pastor. Ako, Sunday school teacher. Ang panganay ko tumutugtog ng piano at ang bunso ko umaawit para sa Panginoon. Naalala ko nung magsimula kami ng gawain sa Valley Golf. Kasama ko pa noon si Pastor Mel, si Emily at si Ace. 4 kami na dinala sa lugar na yon. Marahil upang makilala ang mga batang nais na makalapit sa Panginoon. Nagsimula kami sa 15 mga kabataan. Sa unang araw pa lang ng pagtuturo namin doon,
Ramdam na namin ang kagalakan sa puso ng mga bata. Habang lumalaon, nadadagdagan kami. May mga umaalis pero mas marami ang dumating. Hanggang sa umabot kami sa 60 mga kabataan. Ang sarap ng pakiramdam kasi sa tuwing dumadating kami sa Valley Golf, tuwang-tuwa ang mga bata. Magsisigawan na sila ng, "Yay! Andiyan na si Ate Irma! Hi, Pastor Mel! Hello, Ate Emily! Hi, Kuya Ace!" May sasakay sa likod ni Ace, ahawak sa kamay namin ni Emily, ahawak sa pantalon ni Pastor Mel, o kaya magpapakarga. Mga bagay na labis naming ikinatutuwa, lalo na kapag nagkukwento na kami ng tungkol kay Jesus. Gustong-gusto nila. Tapos may mga palaro kaming ginagawa. Sobrang nakakalaki ng puso. Hanggang may mag-asawang nag-support para sa feeding ng mga bata. Si Ana at si Dave. Ilang buwan din silang nag-support para sa lingguhang pagpapakain sa mga bata. Nahinto man ito, pero tumanim pa rin sa puso nila na hindi lang tiyan nila ang pinakain. Pati ang puso't isipan nila ay nabusog din. Dito sa Valley Golf, sa loob ng 4 na taong tuloy-tuloy na pagtuturo, may mga bata kaming nasubaybayan. Sila yung mga batang nais na maging tapat sa Panginoon. Dito ko nakilala si Cheralyn. Grade 3 pa lang siya nang makilala namin. 5 silang magkakapatid. Tila siya ang pangalawa. Pinabilib ako ng batang to. Siya kasi ang tagapag-alaga noon ni Chilek. Mag-1 taon pa lang si Chilek noon. Para makasama siya sa mga pag-aaral namin, lagi niyang karga ang kapatid. Ni hindi nga siya makapaglaro dahil sa pag-aalaga ng nakababatang kapatid. Pero hindi niya ito alintana. Ang mahalaga, present siya ng Sabadong yon, ang araw ng pag-aaral ng tungkol sa Panginoon. Pinabilib pa ako ng batang ito nang simula ng Sunday worship. Tuwing ika-6 ng umaga, siya ang kauna-unahang makikita mo sa pintuan ng sambahan. Ngayon, magli-5 taon na si Chilek at si Cheralyn first year high school na. Masasabi kong si Cheralyn ay isang tapat na bata at handang sumunod sa Panginoon. Doon ko rin nakilala si Charmaine, isang mahiyain at malambing na bata, matalino at maaasahan sa gawain. Magkasama sila ng kapatid niyang si Edgy Mark. Medyo makulit pero masayahing bata. Lagi niyang sinasabi sa amin ni Pastor Arman na gusto niyang maging pulis. Si Amy medyo sutil nung una. May katigasan ng ulo. Pero willing din siyang makapakinig ng tungkol sa Panginoon. Nung una medyo tamad magsimba. Pero ngayon siya na ang pinagbibilinan ko kapag malilate ako. Alam na niya kung ano ang gagawin niya. Si Baby Jean, isang mabait na bata at isang atleta. Handa ring maglingkod sa Panginoon. Bakit ko ba nasasabi na handa silang maglingkod? Kasi ngayon, meron ng praise and worship team ang Valley Golf Ministry. Sa kanilang murang edad, nalaman nila ang kabutihan at kung gaano sila kamahal ng ating may kapal. Meron pa akong mga tinuturuan magaling mag-memory verse. Si MJ, si Mika, Maya, Fean, Marivic, Erickson, si Becky, Claire, Moymoy, si Makmak, Shirley Ann, si Kyla, Carmela, si Maylin, si Alfred, Stephen, si Marlon, E.G. Boy, si Joanne, si Leia Lynn, Adrian, si Jenny at si Jackie. Mga batang nais na sumunod sa turo ng Panginoon. Sila ang kasama namin ni Pastor Arman, umulan man o umaraw. Sila ang mga batang nais na umasa na isang araw ang kanilang mga pangarap ay matutupad, pagkat may Diyos na gumagabay. Marali tama ng tingin ng iba sa kanila, para sa Panginoon, sila ay kayamanan. Ako ang tangi kong dalangin sa ating mahal na Ama. Bigyan nawa ng panahon ng lipunan ang mga batang walang muang. Huwag na sa lansangan makita. Sana sa paaralan, tahanan at simbahan lang.
Sana marami pang mga Kristiyano ang magbigay pansin sa mga paslit ng lipunan para ang bayan natin magliwanag na ng tuluyan. Pagkat ang mga paslit na ito ang ating magiging tulay tungo sa mapayapang lipunan. Sila ang magmamana ng ilaw na ating nasindihan. At sila din ang magpapahayag ng pagmamahal ng Panginoon sa buong mundo. Alam kong lilipas sa mga araw, buwan at taon, darating ang panahon na maghihiwa-hiwalay din kami. Subalit alam ko na sa puso ko na isang araw ang mga batang ito ay nailapit namin sa Panginoon sa pamamagitan ng isang kalabit. At nang ako'y lumingon, sila ang aking nasilayan. Mga batang handang mag-alay ng kanilang buhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.